Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po si Celia Garcia, ang inyong host ngayon sa ating episode ng Inklinasyon. Sa isang magandang kabanata po na ang pamagat ay awareness on ADHD. Bilang celebration po ng ADHD Week dito sa ating bansa na ngayon ay isineselebra tuwing ikatlong linggo ng Oktubre. Bagaman ang buong week po ng October ay designated as International Week of ADHD. Para po ito bigyang attention, bigyang focus ang ating pagnanais na maitaas ang awareness ng ADHD sa ating bansa at nang sa ganun daw po ay mabigyan ng higit ng malalim na pag-unawa ang ADHD na marami po ang nagtatanong kung ito daw po ba ay talagang disability. Tatalakayin po natin yan mamaya sa ating diskusyon. Ngunit, nais ko po sanang ipakilala muna ng ating magandang co-host ang ating mga panauhin ngayong hapon. Okay, Janine? Thank you po, Ma'am Sel. Good afternoon po sa mga nakikinig, nanonood ng Inklinasyon Facebook Live program. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating programa. Tayo po ay natututo, magkakasama sa tungkol po sa inklusyon ng mga taong may kapansanan. Ngayong hapon ay na po ito, kagalakan ko po na maipakilala sa inyo ang ating tatlong panauhin upang bigyang liwanag, karagdagang kaalaman po tayo tungkol po sa ADHD. Ano nga po ba ito at paano po ba natin sila matutulungan na maiangat din po ang kanilang karapatan bilang taong may kapansanan. So, Ma'am Sel, handa na po ako ipakilala ang una po nating panauhin. Siya po yung current president po ng ADHD Society of the Philippines. At siya po ay a licensed occupational therapy. And he is also entrepreneur and founder of Angel Bit Play School na ito po isang clinic at isa rin pong center for children with intellectual disability just like ADHD. And also, she's very active in the community-based rehabilitation and an advocate of the rights of children with neurodivergent disability like ADHD po. Let's all welcome Sir Juan Carlos Sakin. Welcome, sir. Maraming salamat po sa pag-invite. Ngayon po sa inyong programa, maraming salamat sa panonood. Yan. Thank you. Thank you po, Sir Juan Carlos. Sir JC, short for Juan Carlos. So, yung susunod po natin na panauhin, actually, nakasama na po natin siya sa Inklinasyon Facebook Live program, Ma'am Sel. Yung nag-anniversary po tayo, I think second year anniversary. She was invited to be our co-host. And also, sa mga person with visual impairment, sino bang hindi nakakakilala sa susunod nating panauhin? Isa po siya sa akin pong mentor and trainer for access technology and transcription. So lahat po ng mga computer skills ko po na nagagamit ko na ngayon sa aking trabaho at advocacy ay galing po sa napaka strong woman na ito with disability, of course. She's a mother of a person with ADHD. She's also a writer, cum laude. Kung babanggitin ko po lahat ng kanyang achievements and fulfillment sa buhay, ay kulang po ang isang oras para po sa pagpapakilala po sa isang mahalaga po nating panauhin. Pero very strong advocates po siya ng rights of persons with disability and also
accessibility po for persons with visual impairment. She's the co-founder of Atrieve, kung saan po ako nag-aral ng aking computer skills and transcription. So let's all welcome Carolina Katakutan Sam. Hello, Ma'am Carol. Good morning. Hello, Ma'am Sel. Thank you very much for having me here in Inclination. It's nice to be back. Salamat po. And maganda po na iba naman ang pag-uusapan natin ngayon. It's not about visual impairment. Salamat po na mabigyan ng tutok ang ADHD. Thank you very much. Pleasure and honor to have you, Carol. Opo. Thank you, Ma'am Carol. And also, syempre, tandem sila, Ma'am Sel. Wala siguro itong next kong ipakikilala kung wala si Ma'am Carol, no? So, very intelligent and very, charming young man. Tapos, ko na po sila, Ma'am Sel, na-interview ko na po sila dun sa previous na Facebook Live program ko. Right now, he's taking up BS Accountancy sa pamantasan ng lungsod ng Valenzuela. So let's all welcome Cedric Katakutan Sam. Hello, Cedric. Hello po, magandang araw po. I'm very thankful po for the invitation po of being here. Thank you, Cedi. Yun po, Ma'am Sel. Back to you. Mga kasama, ito pong, siguro po ay marami sa inyo nakakaalam na si Janine ay hindi nakakakita. Meron po siyang kapansanan sa paningin, ngunit na hindi ko alam paano niya naramdaman na ito pong ating panauhing binata ay talaga namang charming at napakagwapo. I could see by heart, Ma'am Sel. Tangkad, matalino, at mabait na anak. Yan po si Cedric, ang ating panauhing binata ngayon. Magpapakilala po sa inyo kung paano ang isang kabataan na may ADHD ay nakikitalad sa buhay sa kabila ng pagkakaroon ng ganitong kapansanan. Unahin po natin sa ating pagtatanong si Mr. JC. Hello, Mr. JC. Nais po sana namin ilahad ninyo sa ating mga tagapakinig, sa ating mga tagapanood, kung ano po ba itong ADHD Society of the Philippines, ano po ang ginagawa nito, at siguro kaugnay nito ay ipaliwanag na din ninyo, ano po ba talaga itong kapansanang ADHD, ano po ang nature nito, at ano mga sintomas, sino ang mga may ganitong kapansanan. Yun pong mga importanteng bagay na palagay ninyo ay dapat malaman ng ating mga tagapakinig at tagapanood ukol po sa ADHD. Go, Mr. JC. Salamat po sa questions. Sa question po na yun, una, sagutin ko po muna kung ano po yung organization na ako po ay kasama sa ngayon. So, ako po currently, isa po kung nagle-lead po ako ng ADHD Society of the Philippines. Tinayo po to nung year 2000 pa. It's 24 years ago na. It's a non-profit organization na nag-dedicate po kami to support people that are diagnosed or kahit are seeking to be diagnosed or kahit may mga symptoms pa lang ng ADHD. So initially, binuo po ito ng mga isang parent-based group para sa mga may anak nilang may ADHD. Tapos, kalaunan po, nag-evolve na rin siya, naging diverse, naging balanse na yung kolektiba natin. Ngayon, iba-iba na po kaming bumubuo sa society. May parents pa din naman. Meron din namang mga health professionals like me. May iba't iba pa mga professors, teachers, ibang mga people din na diagnosed din with ADHD. So ang goal namin talaga is to empower individuals tsaka yung mga pamilya nila para mas maging better yung network, mas maging inclusive yung approach,
at para mayroong boses din ang mga taong may ADHD. Ayun nga, kung sasabihin ko sa inyo kung anong ADHD, personally, may ADHD rin po ako. So, ayan, I have a combined type of ADHD. So, ADHD is like, isipin nyo na lang, it's some kind of a disorder that affects most of us people, no? Minsan kasi, ang pinaka-problem na nakikita most of the time ng mga tao sa amin, sa paligid namin, are pagiging makulit, impulsive, and all. Pero hindi lang naman talaga yun. Totoo lang. Kaya, i-discuss ko rin later kung may question sila, kung ano po yung mga pagkakabuklod-buklod nito. So, kung ano yung mga types nito. Ayan, so, sige po, ma'am. Kasi JC, marami pong tao ang nagtatanong na, or nagdududa kung ito daw po bang ADHD ay talagang isang disability. Pwede po ba ninyong ipaliwanag kung bakit ito ay kinoconsider ngayon na isang kapansanan at kailangang bigyan ng atensyon? Okay, so ang ADHD, ako kasi personally, nung na-diagnose ako, yung doktor ko unang sinabi sa akin, kung may napapansin ba ako, kung ang aking mga magulang ay meron din. Kasi sinabi ng doktor ko as low as 70 or 80% and as high as 90%, pwede siyang maipasa. So it's highly genetic, according to Dr. Cornelio Banag, which is the father of Philippine psychiatry. Personally ko siyang in-interview 2 years ago and sinabi niya na as high as that percentage na ito ay parang namamana at genetic at rooted talaga sa chemistry ng brain natin at structure ng brain namin. So minsan nagkakaroon ng mga imbalance, no, ng mga chemical sa utak namin, kaya nagkakaroon ng mga problems sa mga executive functioning. So most nakikita kasi ng mga tao kasi sa ngayon, yung pagiging impulsive, problem sa pag-control ng emotion, minsan working memory, nakakalimot kasi ako madalas sa mga pangalan, pasensya na po. May problem din ako minsan sa pagiging flexible sa aking diskarte, so hirap din ako dun eh. Ano pa ba? May problem din ako most of the time din sa pag-organize, pag-plan, and everything. So it's kind of hard for me. That's why nagkakagulo-gulo na lahat ng mga gawain na pwede. And sa tanong niyo po kung disability siya, disability po siya kasi in a way, ano pa rin eh, may problem pa din na kinakaharap kami sa pang-araw-araw na buhay. At most of the time, ito ay nabibigyang lunas lamang ng iba't ibang bagay. Pero sa ngayon, ang pinaka-approved ay mga forms ng therapy at ibang forms ng medication. Pero for me personally, hindi lahat kasi nagbe-benefit sa mga management na ito. Kaya ngayon sa ating society ng ADHD, we are exploring other factors and other forms of activities para mas maging better at mas maging inclusive ang buhay namin. No, that's very interesting, Mr. JC. Alam po ninyo, hindi naman po sa pagloloko, pero kami pong mga magkakaibigan, puro magugulo po kami. Kaya sinasabi po namin na siguro may ADHD kami, nung maliit kami, hindi lang na-diagnose agad. Pero kasi, ang sinasabi po ng iba, yung ADHD daw po, pagka nag-umpisa ng kabataan, ay nawawala, sa mga karamihan ay nawawala na pag dumating na sila sa kanilang adult years. Totoo po ba ito na maraming talagang hindi na kailangan, without treatment, na hindi na kailangang bigyan ng tulong, ay nawawala? Okay, to answer that, ang ADHD po, panghabang buhay na siya. It's just, minsan, yung mga factors sa paligid po natin, kahit sino po kahit people na walang ADHD, kahit kaming may ADHD, kahit ibang mga kinds ng disabilities, ang pinaka-factor talaga ng issue nito, yung pinaka-buod kasi is yung kailan mo nakita una yung mga sintomas. Kasi ako personally,
Nakita ito, kasi late diagnosis po ako. So around 32 years old na ako na-diagnose. Pero, May late pala. Meron palang late onset. Yes, late onset po. Kung kikwento ko po sa inyo, actually, nung bata po ako, makulit po ako sobra. As in, sobrang kulit. To the point na nagkakaroon ng problem sa bahay pag ako. Kasi naalala ko nung maliit pa ako, sobrang curious ko. Ultimo yung oxygen ng lolo ko. Kasi yung lolo ko kasi has emphysema. Yung parang cord para sa oxygen, ginugupit ko siya. So nagtataka yung lolo ko, bakit wala siyang maamoy or wala siyang makuhang oxygen. Tapos halos lahat ng mga electric fan namin sa bahay, ginugupit ko yung wire. So out of curiosity yun. Siyempre noon, that was 90s. So year 90s, batang 90s po ako. So back then, iniisip lang nila na kulit lang yun kasi there's parang sobrang konti ng parang access ng mga tao sa mental health. No? Sa ngayon, okay, so anong nangyayari sa akin ngayon? Or Mr. JC, kasi minsan po yung mga ganyang batang mga masyadong sinasabi nila makulit ay very curious lang at dahil po sa kanilang intelligence. Okay, to answer that, ma'am, nung sinabihan din ako ng doctor ko, tsaka ako ngayon ay nagmamanage na rin ng people with disability, specifically mga ADHD. Yes. Sinasabi ko na hindi natin masasabi. Kasi kunyari, sa bahay lang ako ganun. Sa ibang bagay, sa ibang environment, hindi ganun. Yes. Kasi you have to at least see on 3 or more environments or context kung talagang yun nga talaga yung nangyayari sa'yo. Kasi ako talaga kahit saan, kahit hindi lang sa bahay. Kahit sa simbahan, kahit sa school, kahit sa Jollibee, kung saan man pwede. Kasi normally ang bata makulit talaga. Yes. Pero ako kasi, nakaka-affect na kasi ng gawain ko sa pang-araw-araw. So minsan napapaaway ako. Siyempre hindi naman maganda yun. So hanggang ngayon, alam ko yung mga batang lumalapit sa serbisyo na binibigay po namin sa society at personally sa aking private practice, ito pa rin ang belief ko, kaya binibigyan ko pa rin sila ng mga approaches para ma-handle ito na mas better. Yes. Janine, meron ka bang nais itanong? Opo, Ma'am Sel. Sir JC, tatanong ko lamang po kung dito po ba sa Pilipinas, meron na po ba ang ADHD Society of the Philippines statistic or number of persons with ADHD? Okay. As of now, kalat po kasi siya eh. So kung pupunta po kayo sa site ng NCDA, meron pong mga nakalagay po doon na mga datos, mga nakalagay po doon yung mga disability cases per type of disability. So sa amin pong mga may ADHD po kasi, maaari po kasing iba-iba yung kategorya. Okay, kunyari ako personally po. Ang katandem po ng ADHD ko po kasi ay anxiety tsaka depression ko. So, pwede po akong ma-under sa psychosocial disability. Yeah. May mga kliyente po ako na may problem po sa school. So, pwede sila ma-classify sa learning disability and intellectual disability. Iba-iba pong mga test po ito. Kaya nangyayari po, sa ngayon, medyo magulo pa po at wala pa pong concrete na data dahil disability cases per type pa po yung ginagawa. Pero we are moving forward to advocate to have a better census for this kasi mahirap pong walang exact data kasi mahirap pong gumawa ng programa pag walang datos. Tama ka po dyan, Sir JC. Actually, nararanasan po talaga ng disability sector yan. No, Ma'am Sel, yung data collection. So, medyo problematic pa din. Gusto ko lang sana idagdag doon sa sinabi ni Mr. JC, itong dagdagang information na to. Sa Amerika po, yun pong population 0 to 14 years old, ang sabi po nila, 3.5% of that may ADHD. At yun naman daw pong mga medyo
adult na ay ano naman daw po, mga 6 actually mas mababa po yata yung kanilang percentage para sa mga may edad na. Doon daw po sa medyo may edad na ay 6%. Sorry, mas mataas pala. Bakit ganun? In the past 6 years, 6% daw po hindi, sorry. Developmental patients din po ito. Para naman po ito pala sa Pilipinas, mas mataas nakita nila. 6% sa Pilipinas ang nakikitang datos ng mga kabataang may kapansanan. Sa US po ito ginawa. 6% daw po ng kanilang pediatric cases doon na may disability ng pediatric cases ay may ADHD. Samantalang sa Amerika, 3 to 5% lang, mas mababa ho. Although, ang sabi ho nila sa Hawaii, mas mataas yung percentage ng mga batang may kapansanan doon na ADHD. Ang sabi ho nila ay 6%. At yun naman daw ho mga black kids and white kids, 12% compared to Asians. Mas mababa daw ho ang incidence ng Asians. So, mukhang yung race at saka yung environment may malaking contribution dyan sa pagkakaroon ng ADHD. And I think meron din ho tayong iba-ibang klase ng ADHD. Pero bago ho natin yan talakayin, gusto ko ho sanang itanong na pumunta muna ho tayo kay Carol. Yes. Alam mo ninyo ito si Carol, matagal ko na itong kasama sa ATRIB. Ito ay isa sa hindi lang ho siguro sa ATRIB, kundi sa buong sektor ng disability dito sa Pilipinas. Sa pinaka masipag. Wala hong humpayan sa pagtatrabaho. Miski ho may problema. Kailangan nyo ikadena yan para mapahito nyo sa serbisyo. Adik sa trabaho. Maraming salamat po, Miss Carol, sa inyong mga itinutulong sa ating mga may kapansanan. Isa ho sa unang tanong lang namin na gustong ibato sa inyo. Kailan at paano nyo nalaman na ang inyong anak, nakaisa-isang anak na guwapo, na si Cedric, ADHD? Ano po kasi, since aware po kasi ko sa disabilities dahil sabi nyo nga, matagal na din po akong nag-work sa sektor ng disability. Ka-aware ako dun sa mga ADHD, autism. Napansin ko kasi anak ko, yung sabi nga ni Sir JC, makulit. Ang tawag ko sa kanya, supervisor. Yung hindi napapaupo, lakad ng lakad, lahat sila nakaupo na siya, nandun siya na, supervisor. Talaga 3 years old siya, nasa, hindi nursery, yung parang preschool lang, tapos hanggang sa nag-nursery, unang araw niya sa nursery, binutas niya nasira yata yung wall clock. Nasira niya yung wall clock sa school. Parang ganun. So, medyo talagang ganun ang may ADHD. That's why, sabi, pag meron ng dalawang environment ang bata, ipa-assess. So, as early as 6 years old, napa-assess ko siya sa National Children's Hospital. Kasi nga napansin ko na medyo supervisor ang dati. Yan. Tapos, nung na-assess naman siya, ang tagal magpa-assess sa mga developmental pediatricians kasi nga, kakaunti lang sila kakaunti lang. Ang hirap talaga, parang 6 months yata bago siya na-assess. Tapos, tama yung hinala, may ADHD siya. Ang ginawa ng intervention actually is occupational therapy. Every week for 1 year. Tapos, naipasok ko siya sa isang private school na MESPED na medyo mahal dito rin sa Valenzuela, ang St. Mary's Angels College of Valenzuela. Very, very inclusive yung kanilang SPED program. So, doon talaga siya natutukan na merong shadow teacher. Tapos, yung mga makalat ang mga batang may ADHD, laging lahat ng libro niya, lahat ng pens niya, lahat ng tuwalya niya at the end of the school day. Wala na sa bag lahat yun. Hindi mo na mahanap ilang tumbler yung nawala, ilang ballpen yung nawala. Kabibili ko na
Mga ganun. So, doon siya na-manage sa school na meron siyang, ang ginawa, meron siyang sariling trash can. Pag naiwan niya yung gamit niya, doon itatapon. Pero kanya lang yon. Pero ang sinasabi sa kanya, basurahan yon o lalagay sa basuko yan. Pero parang basurahan niya lang yon para ililigpit niya yung gamit niya. Tapos yung shoes niya, lagi niyang tinatapakan, nilalagyan ng dinikitan ng puting bond paper para pag natapakan niya, makikita may mark doon. So, kokol yung attention niya na gano'n, na natapakan niya na naman. Nakasama, wala yung niya, yung ugali niyang gano'n. It's really yung behavior modification, sabi na. Tapos, ano din siya, hindi pa tinatawag ng teacher, magre-recite na. Kaya sabi sa akin, pag bigaya ng card, inaawat siyang mag-recite. Bawal siyang mag-recite kasi tama yung sagot niya eh. Wala nang makapag-recite na iba. So, ganon yung management. Pero in terms naman sa friends, may friends naman siya. Yan. Alam yung mga may ADHD, very extrovert. So, talagang hindi sila mahihiyain. And then, yung pinsan buo niya, anak ng sister ko, na-diagnose din na with ADHD. 13 na siya nung ma-diagnose. Kaya sila ang tawag namin, Team ADHD. Alam nila kung kailan sila may mga sumpong. Alam nila na, yung parang may excess energy sila. Alam nila yon. Kasi, ayan, ito na ang Team ADHD, ganyan. Kaya alam namin yun na kahit hanggang ngayon, 22 na yung pamangkin ko, tapos siya 20 na. Pag nasa mood silang maghabulan, ay, naku, nagkahabulan pa yan. Ganon sila. Kasi nga, excess energy. Nung grade 9 naman si Cedric, ang sabi sa akin ng teacher, nagsasayaw siya. Kasi nga, excess yung energy kailangang mailabas eh. Nagsasayaw daw siya. Tapos like, nak, saan ka ba kasi nagsasayaw? Huwag ka na magsayaw sa harapan, sa likod na lang. Kasi alam ko na need lang niyang ma-release yung energy. Kaya lang kasi dahil school na SPED, that's why aware sila doon, aware sila na kahit yung mga children with autism nila, talagang fully inclusive. Yun yung plus sa pagkain din, every time na may exam siya noong bata, naka-apple, everyday may apple na yon. Morning niya may baon siya apple. To focus, apple or orange, ganun. Yan ang ginawa ko sa kanya. Bata. And then occupational therapy. Yan lang po, hindi ko siya pinainom ng gamot. Kasi medyo grabe yung mga side effects. Kaya management and then SPED, ang laking tulong talaga ng SPED sa kanya. Kung pakikinggan po natin si Miss Carol sa paglalahad ng experience ng early experiences ng kanyang anak, parang very amusing po. Parang nakikita ninyo yung mga behavior din ng mga anak ninyo na hindi gaanong kaiba. Ngunit yun nga pong mga batang may ADHD ay talagang at the extreme ng mga ganitong klaseng behavior na pagka madalas pong nangyayari at ito ay halos sa araw-araw, ay nagkakaroon po ng problema na nakaka-affect sa kanilang pag-aaral. Nais ko po sanang tanungin naman si Cedric about this. Pero bago po natin puntahan si Cedric, Janine, nabasa mo ba yung pinadala sa atin ni Cedric na kanyang short biographical note? Hindi eh. Maganda. Nabasa ko po siya kaya lang it's so maganda po nga po sana Ma'am Sel na mabasa niyo kasi medyo mahaba siya. So it would take time for me to read yung bio note ni Cedric using my screen reader. But it's very inspiring and very empowering, Ma'am Sel. Can you please read it to our audience? Napakaganda ng pagkasulat niya. And nais ko po sanang basahin sa inyo para makita ninyo kung paano naman nag-iisip at naglalahad ng kanyang mga pakiramdam ang isang taong may ADHD na hindi niyo po akalain na ganito ka-sensitive. Hinahanap ko, teka. Sorry, di ko makita yung note ni Cedric.
ito po ay siya ang mismong nagsulat at Mm. ipinadala sa amin. Gusto ko sana talaga basahin. My name is Cedric. Okay. Ito po, allow me to read this. This was sent by Cedric to us. A different perspective. I often hear people describe me as loud, annoying, or obnoxious. These words make me feel self-conscious and unsure of myself. They say I'm careless, messy, and distracted. I apologize if my behavior has caused any inconvenience. People often assume that I act this way on purpose. But the truth is that my brain works differently. It's like a circus with thoughts and ideas swirling around constantly. One moment, I might be focused on something, and the next, my mind is off on a tangent. My name is Cedric, 20 years old, and a second-year BS accountancy student of Pamantasan ng lungsod ng Valenzuela. I am also a person with ADHD or attention deficit hyperactivity disorder. It is a part of who I am, and it's something that I can't change. I'm also a person who is friendly, loving, and responsible. I love mathematics, playing video and card games, and going out with my friends. With the right strategies and proper intervention, I have managed my ADHD and I am living a fulfilling life. Remember, we are all different, but we are all part of the same world. Let's not judge each other based on our differences. Instead, let's embrace our unique qualities and celebrate our individuality. Napakaganda po. Napakaganda ng pagkasulat at pagka-express ng Yes. ng mga feelings na ito ni Cedric. So now, ito, matapos siya namin bigyan ang short introduction para po makilala ninyo kung sino si Cedric, ay gusto ko lang ho sana siyang tawagin lang sandali para kumustahin naman po ang kanyang pag-aaral. Hello, Cedric! Hello You're po, on. ma'am. Hi, pwede bang kwentuhan mo lang kami tungkol sa pag-aaral mo, ano yung ginagawa mo ngayon sa school, and yung mga activities mo na regular ng inyong mga kaibigan para makita ng ng ating mga manonood at ng ating mga tagapakinig kung ano pa yung just the regular day one person with this ADHD. Yes, go, So Cedric. normally po, right now po, as my bio note says, I am currently studying BS accountancy, which is very left field from being that I'm a person with ADHD. Since, accounting, it's all about managing, it's all about balancing figures. It's really, parang ang layo po nun for Very someone. disciplined profession. Very Yes. disciplined course It's of very study. out of parang malayo po for a person for ADHD to take it. But for me po kasi talaga, I really want to be an accountant one day. It's one of my dreams. So, yun nga po, with enough willpower and of course, konting talino and konting pagsisipag, I managed to go through naman. Currently naman po, I'm doing pretty well in my course. Pero of course, there's some difficulties that comes with it. Of course, hindi lahat ng exam ko na-perfect ko or na napapas ko. But that's to be expected naman po. As for, actually, I just came from my General Assembly of an organization from my school. I am part of PLV JPIA or Junior Philippine Institute of Accountants and so we just had our General Assembly a couple hours ago and I was one of the runners. So yeah, isa po ako sa mga representatives, ako po yung parang kumukuha ng gamit and other stuff. So my excess energy po is getting used very much. Yeah. Aside from that po, I play a lot of video games with my friends, sometimes on my own, and I also like to play card games, especially a game called Yu-Gi-Oh!
And aside from that, I don't really have much hobbies aside from playing video games and playing card games. I like to sleep a lot since my course has me being always up at night. Napupuyat po ako lagi. Pero aside from that, yun naman po, although mahirap po as a person with disability, as a person with ADHD, yung course ko po, I find ways to focus and lock in yung mga information and yung mga bagay na natutunan ko po sa kanya. Maraming salamat, Cedric. So, yan po, nakita po ninyo kung paano ang isang may ADHD na kabataan at estudyante pa ng mahirap na kurso ay going on with his life and handling yung sinasabi po nilang paghirap ng pagkaroon ng ADHD. Ngunit ito pong kaso ni Cedric ay yun po nga ang hyperactivity ay isa lamang sa mga types ng ADHD na karaniwang actually the stereotype na nakikita natin for ADHD ng mga taong katulad natin na walang masyadong information about ADHD. Kaya Mr. JC, pwede po bang sabihin ninyo sa amin ano ba talaga yung mga iba't ibang tipo ng ADHD, because it's not only hypersensitivity, hyperactivity. Marami po na mga ibang tipo ng ADHD na kaunti lang po ang ating impormasyon. Ngunit dapat din pong pagtuunan ng pansin. Yes. Opo. Bale, according sa diagnostic manual po natin na sinusunod ng mga health practitioners, mga doctors, meron lamang daw pong 3 presentations ng ADHD. So, unang-una, merong predominantly or talagang most of the time nakikitang inattentive ang isang tao. So, yun yung una. Pangalawa, yung hyperactive or yung impulsive type na predominant classification. And yung pangatlo, yung combination ng dalawa. Personally, ako po ay isang combined ADHD type. And sabi ng mga data, most of the time, nakikita sa mga lalaki ay mga combined or hyperactive, at sa mga babae most of the time mga inattentive type. Ayun po siya. Okay. So hindi lang ho, yun, mga kanasyon, hindi lang ho yung hyperactive yung tinatawag nilang ADHD. Meron din attentive o yung sinasabi nilang low energy at hindi po, wala po silang focus doon sa kanilang ginagawa. Ito po ay isa ring tipo ng ADHD. Recently, actually, very recently, last October 10 lang po, sa Amerika po ay isang hot issue yung ni-raise na problema ng Pediatric Society sa Amerika nga po, kung saan ang mga bata daw po na may mga kapansanan ay tumataas ang expulsion sa eskwelahan. Nadoble na daw po, dati daw po mga 3.5% lang, ngayon ay 7% na ang mga na-expel o mga suspended na mga batang may kapansanan dahil daw po, whereas before, sinasabi nilang expulsion ay yun lamang para sa mga may seryosong problema sa panggugulo sa eskwelahan. Ngunit ngayon ay ito na daw po ang primary discipline na ginagawa nila para po mag-impose ng order at sinasabi nilang safety environment sa eskwela. Ine-expel po nila or sinususpend ang mga batang magugulo nga daw po, may behavioral problem at karaniwang apektado po dito. Ayun nga pong tinatawag nilang may mga behavioral disabilities, intellectual disabilities at ADHD. Napakalaki daw po ang reklamo po ng Pediatric Society ay napakalaki po ng impact nito sa mga bata sapagkat pag inalis daw po ninyo sila sa eskwela, sa school environment, ay ano po ang mangyayari sa kanila? Ano pong future magkakaroon sila kung hindi na sila makakabalik? Kung makabalik man, habang wala sila doon, habang suspended sila, paano ang kanilang learning, ang kanilang pagkatuto, paano ninyo ito i-manage? Ito po ba ay problema dito sa Pilipinas, Mr. JC? Okay, to comment on that.
Kasi po, no, kami pong mga advocates din ng ADHD, personally, mga health professionals for people na may ADHD at personally ako na po yung pinaka nagmamanage most of the time. Kami po mga occupational therapist din. Gusto ko pong mag-comment po dun sa pagbabalanse ng mga occupations ng bawat tao sa mundo. So, kasama na po, lahat po tayo, no? Most of the time, may mga occupations or gawain na dapat balanse sa buhay. Okay? Ngayon, for me, there are 9 occupations na ginagawa natin for everyday life. Self-care, mga service and care sa ibang tao, health management, rest and sleep, social participation, play participation, education, leisure exploration, at saka ayun. So parang most of it yun siya. So pag yun, may mga na hindi ka nagagawa or parang hindi ka at par sa kailangan mong gawin sa pang-araw-araw, magkakaroon talaga ng problem. Kasi here sa Philippines, medyo may mahirap pa yung process ng ganun. Pero alam ko nag-i-strive lahat. Pero gusto natin mangyari, maging standardized ito at operationalize para sa lahat ng tao. Kasi kailangan mabalanse yung buhay natin para mas maging better ang performance. Most of the time, kung napapansin niyo, sabi niyo po kanina, may mga status po per race, di ba? Nasabi niya po, Ma'am Celia. Kung napapansin niyo po na per race, may iba-iba pong mga implications. And that is, for me, it's true. Kasi iba-ibang race, iba-ibang culture, iba-ibang demand at iba-ibang occupations ang demand sa paligid. And personally, pag hindi ka masyadong well-exposed dito sa mga required occupations or gawain na kailangan mong gawin at hindi ka masyadong na-expose sa mga ganito, talaga magkakaroon ng problem. Lalo na yung performance natin, per occupation may demand yan na kailangan nating makuha para mas maging better yung mga soft skills natin. And from there, nagkakaroon ng problems yung mga work behaviors sa tinatawag natin. Concentration, attention span, pag hindi tayo nasusubok sa mga ganitong mga gawain. Janine, meron ka bang nais tanong? Pwede po kay Ma'am Carol, kasi po pare po dun sa mga nanonood, no, na wala pong kapansanan. Si Ma'am Carol po is a person with visual impairment din po. So, Ma'am Carol, curious lang po kami. Kasi alam ko po, it's also a challenge having a disability. So, now that you are also a mom with person with disability, paano niyo po yun na-manage? And paano niyo po natulungan si Cedric na makihalubilo, makisalamuha sa outside world like sa school, sa mga kamag-anak, sa mga kaibigan niya po? Yeah, I owe it to my mom na nung buhay pa siya, siya yung katulong ko, paggabay ko. Tapos meron din, I was blessed na nagkaroon ng yaya si Cedric na from 3 years old up to 14 years old na talagang kasama ko na parang stage yaya din. Hindi lang stage mom na katulad ko. Pero siguro, share ko lang na yung sinasabi ni Ma'am Celia na sa school, kahit, alam mo, kahit nasa school siya na may SPED or fully inclusive na school. Although, ang tawag doon is learning support program. Yun ang tawag sa school nila. LSP program. Kahit may ganon, kahit alam na may ganon, pinapaalam sa mga kaklase, sa mga ibang estudyante. Pero alam mo, dapat ipaalam din sa ibang magulang. Na merong mga batang ganito na meron silang needs na kailangang i-address at kailangan nilang makasalamuha sa mga estudyante na kaedad din nila na hindi sila dapat ihiwalay
Tulad nung sinasabi kanina. Kasi ano nga naman ang mangyayari sa kanila. So, blessed ako na talagang si Cedric. Although, siguro siya mamaya pwede niya i-share din mga nabully din siya. Lagi akong sumusulat sa sa school. Ano na yan, nasa learning support program na siya. Pero pag may reklamo ako, ala ka, susulat na ako. Sabi nga ng department head Gana naman si Mami Carol. Napadala na naman ng letter. Mananose-lead na naman ako sa English niya. Kasi talagang incident report siya. Minsan, talagang, ako kasi proactive mom ako Talagang involved ako sa buhay ng anak ko. Lahat ng mga parent-teacher conference, nag-a-attend ako. Ultimong field trip niya. Simula bata, nag-a-attend ako, sumasama ako. So, magkano binabayaran ko sa field trip? Siya, yung yaya niya, ako, tsaka yung mami ko. 4 yun. Isang barangay. Oo, barangay. Pero sumasama ako kasi ganun ako ma-involve. Talagang kasama ako para alam ko kung paano siyang makapag-interact sa mga kapwa niya kaklase, sa mga bata. Pero marami din ako nireklamo. May nireklamo din ako mga teacher. Kaya nga inaawat na ako magre-reklamo ako. Yung buong department talaga na learning support. Paano yan? Ano po, ma'am? Paano po magkaka-girlfriend si Cedric kung proactive mommy ka? Mamaya tanungin mo siya. Lahat, pati sa date, kasama ka, ma'am. Mamaya mo siya tanongin. Pero ganun ako na hands-on na mom. Ngayong college siya, syempre, he's on his own. Nung high school na siya, pag naiinis ako, gusto ko magreklamo, siya na maawat sa akin. Tama na yan, ba? Ako na lang, ako na bahala dyan. Ganun niya na ako. Pero it goes without saying na kahit ganun yung environment, talagang ilalaban mo yung anak mo. Siguro yun, Janine. Dahil ako naranasan ko yung discrimination nung nag-aaral ako. Sabi ko nga sa kanya, nung hindi niya maintindihan, alam mo, Cedric, I'm not doing this for me, but for you. Kasi ako, dinaanan ko yan. Ayoko ng daanan. Alam mo yun, yung gano'n. Kaya ako talaga, very vocal ako. Up to the point na yon. Ngayon, inaawat niya na ako. Gusto mo, susulat ako sa... Ngayon nga, gusto mo, sumulat ako sa... Galing ko magsulat ni Ma'am Celia. Ma'am Cel, total na pag-uusapan na natin si Cedric at saka si Sir JC. Siguro yung mga manonood, interesado silang malaman din yung personal life nila kasi sabi ni Sir JC, din siya, person with ADHD, tapos si Cedric din, a person with ADHD with a very supportive mom. So, unahin ko muna po, Ma'am Cel, okay ba? Kahit off the record ba yung, wala sa script yung tanong? Yes. Siyempre, kasi pareho pala nagagwapuhan yung ating mga guests today. Siyempre, may mga nanonood na, mga sighted, interesado silang malaman. So, paano po ba manligaw yung may mga ADHD? O diba? Tanong ko muna po si Ceddy, tas Sir JC pag-isipan mo na kung sasagutin mo or hindi. Sa Eddie. Ceddy. Ano po kasi, for me as a person with ADHD, I think, it really depends on the person's love language. Kasi for me, my love language is normally acts of service, tsaka gift giving. So, yun, that's how I show love to not only the people that I love, the family, friends, and doon po sa currently na sinililigawan ko po ngayon. Ganun po ako magbigay ng, magbibigay po ng gift, and if I can do her a favor, I try to do it. Of course, if I'm free. Kasi most of the time po talaga, susub po ako sa aral. Oh, Mami Carol ha. May nililigawan siya. Alam mo yun. Alam mo yun, ma'am? May nililigawan. Friends kami, pinakausap niya na sa akin. Pero hindi ko pa na-meet. Supportive ako dyan. Kulit ka ng chicks! Apology sa mga kababaihan na may crush ngayon kay Ceddy. Hindi na siya, single siya but not ready to mingle. Okay. Balik tayo kay naman po, Ma'am Cel. Kay Sir JC. Sir JC, are you single and ready to mingle or
Dating or Tama. in a relationship? Ano po, may family na po ako. May pamilya na si... Oo. Bale, yung Opo. pamilya ko, ma'am, yung asawa ko po, recently lang po kami kinasal, 2022. Pero matagal na po kaming in a relationship. Since internship pa lang nung college years po. Nag-meet kami sa isang hospital po. Pareho po kaming occupational therapist. And actually, may anak na po kayo, sir? May anak na kayo? Po, isa pa lang po. Uh-huh. So, bale ganito, yung issues kasi, for the longest time, may mga issue talaga na naranasan ako. So, lumalabas kasi noon sa akin nung unmanaged pa ako. Kasi, di ba, late diagnosis nga po ako. So, back then, I was very unmanaged to the point na sobrang impulsive ko sa mga choices ko. So, hindi na ako magdadrive sa ganun. So, yung mga problems ko noon are mostly due to impulsive choices. Okay. And nung medyo tumanda na ako, kasi I've experienced lots of hard choices sa buhay. And nung nandun na ako sa point na nagpa-practice na ako ng OT kasi intern na ako nun eh. So I am an OT kahit hindi pa ako licensed nun kasi ag-aaral pa lang ako. Nakita ko yung mga priorities. Then kasi personally din yung wife ko is also diagnosed kaso hindi with ADHD with ano ba yan? OCPD. So obsessive compulsive personality disorder. So parang polar opposites kami. So ako yung makalat, siya yung sobrang maayos. So nag-aano siya, nag-attract siya in a way, and we somehow ang tawag dito, compliment. Compliment. Tapos parang ano po, parang yung best namin sa isa't isa, mas nasho-show namin kasi we have to compromise every time. Kasi yung pinaka-problem kasi sa akin personally. Thank you, Sir JC. Kanina actually, nung tinanong mo yan, ang naisip ko agad yung problema. Kasi nga, usually, ang naiisip natin, yung nakakahon na pag-iisip natin sa ADHD, yung magulo di ba? So, in a relationship, parang yun ang nakikita kong problema, yung anger management, yung impulsiveness, yung masyadong mabilis nga na yung decision making na papalit-palit at saka pero yun nga yung sinasabi ni Mr. JC nasa management yun eh. Naisip ko lang kung hindi mo talaga natututukan yung ADHD ay medyo mahirap nga na i-manage yung ganitong mga sitwasyon. Pero to sum it all, Ma'am Sel, si sa mga si Sir JC hindi na kasi siya available, so sorry for other women, but for Sedi, dun sa mga they are very intense lover, passionate and intense lover. Are you speaking from experience? Okay, Ma'am Sel, back to you. Nag-comment lang ako. Okay. Ibahin na daw natin ang usapan. Na si Direk Ina. Okay. Yung mga, itatanong lang po namin sa inyo, Mr. JC, ano po ba yung pwede ninyong maibahagi sa ating mga viewers na mga activities ng ADHD Society, yung inyong mga present or yung immediate future na mga activities na naglalayong tumulong sa mga may kapansanan ng ADHD. Okay, maraming salamat po sa ganitong nakapag-advocate po ako sa platform ninyo. Una, gusto ko pong i-endorse sa inyo or sabihin po sa lahat na kami po ay sa society po ay patuloy po kaming nag-organize all the time ng mga support groups. It's for free. You can message our Facebook page. You can also email us for registration po ng mga support groups. Additionally, yung national conference po namin, pasensya na po, I will
say to you na yung conference po namin sa Sky Dome will be shifted to an online platform dahil nagkaroon ng problems sa logistics. Pero dun sa fun run namin, we will be replicating this event, yung national conference, dun sa fun run advocacy po natin. Kaso, gaganapin po ito sa Angeles, Pampanga. So, I humbly ask for your support. And this is a free event also. Yung fun run lang po yung may bayad. Pero you can all go here. It's for free. It's an advocacy event. You can attend seminars. You can attend these talks. And also, you can join games. Kailan ulit? Kailan? October 19 po. 19, Okay. Sabado po. Lapit na. Diba? Ayan. Okay. Janine, ano pang nais mong itanong? Para naman po sa ating proactive and very loving mommy ng person with ADHD, Ma'am Carol. So ano po yung pwede niyo pong ibigay na mensahe para po para po sa mga ina, pangalawa para po sa mga inang may kapansanan at para din po doon sa mga taong may kapansanan pong gaya nung sa anak niyo pong si Sedi. Go on, Ma'am Carol. Thank you, Janine. And thank you din, Ma'am Celia. Siguro para sa mga magulang, regardless kung parent with disability tayo o hindi. Pag meron tayong nakitang medyo a little different sa mga anak natin, huwag tayong matakot, 'di ba? Kasi pag in denial tayo, let's ask the experts. Alam niyo, ipa-assess natin ng bata, evaluate natin. Kasi the earlier na mabigyan sila ng intervention, the better for them to, sabi nga, lead fulfilling lives. Kaya nga, si Cedric nasa regular class na siya, di ba? I mean, na-enjoy niya yung buhay niya dahil nabigyan siya ng intervention na tama. So, nasa sa atin yun, huwag tayong mahiya. Huwag tayong mahiyang magtanong, huwag tayong mahiyang lumapit sa mga kinauukulan para masangguni yung situation natin. Tapos, let's be accepting of our children kasi yung mga situation naman nila, hindi din naman nila gusto yun. In as much as hindi din natin gusto, diba? Kahit tayo nang nagkaroon tayo ng kapansanan, ayaw natin. Sila din, ayaw din nila yon. And tayo bilang magulang, ayaw din natin yung mga anak natin magkaroon ng kapansanan. Pero since andyan na yan, let's look for the proper intervention. Ganun ang nakikita ko. And always treat them like anyone else. Diba? Hindi yung needs nila special, pero ako kasi tough love ako eh. Alam na ko yan. Iba talaga yung may pinagdaan ng personal na karanasan sa kapansanan. Yes. Napakaraming insight and napakaraming perspective na hindi nakikita ng iba. Yes, and then kahit may kapansanan ng anak natin, push natin sila. Although huwag naman i-push na at the brink of breaking. Pero ibig ko sabihin, explore natin kung hanggang saan yung kaya nilang gawin. Huwag yung tayong naglilimit, may kapansanan ka, ito lang ang sayo. Ganon, diba? Kahit may kapansanan ka, anong gusto mo? Ito, like si Cedric yung accountancy, decision niya yon. Sabi ko, ito na lang, mas madali ito, mahirap yan. Sabi ko, may board exam yan, ito lang. Pero hindi, yun ang gusto niya. So, Tama. Support natin kung ano yung gusto nila, kay hobby yan, basta hindi makakasama. Yun, support din natin yung friends nila. Thank you, Carol. At para po talaga sa mga magulang, huwag po kayo mag-atubiling, humanap ng lunas at humanap ng tulong para sa inyong mga anak at alamin ang inyong mga karapatan sapagkat sa atin pong panibagong batas, yung RA 11650, Inclusive Education Law, ay obligasyon
ng ating gobyerno na magbigay ng tulong at assistance sa ating mga anak na may kapansanan na sa eskwelahan. Maraming salamat po. Susunod, ang nais nating tanungin ay si Cedric. Yan. Cedric, yung kasi sorry naubos na tayo ng panahon. Dapat ikaw lang talaga susuluhin ka namin. Bigyan mo lang sana ng konting last words yung mga katulad mong may mga estudyante na may mga kapansanan ng ADHD at ang kanilang mga magulang. Ano ang pwede mong sabihin sa kanila? For me po, for those people with a disability and for especially those people with an ADHD, don't let your disability hinder what you think of yourself or what you think you can do. Your disability can be your superpower and it can empower you to do great things. Ako na po ang nagsasabi sa lahat, hindi po dahilan ang disability po para hindi ka po mag-excel, not only in studies but in the things na pwede nyo pong gawin. Especially po for me as a, I would say, adult na po or young adult with a disability, I encourage people with a disability to strive and to excel in their academics. Yun lang po. Ay, maraming salamat. Manang-manang sa nana. Galing. Thank you very much. At ngayon, Mr. JC, ikaw na magtanong. Janine, do the honor. Yeah, kayo naman po, Sir JC, also as a strong advocate of the rights of persons with ADHD, may last message po ba kayo para sa amin, para sa mga nakikinig po ng inklinasyon? Okay, una kong gustong sabihin sa lahat, no. Bago kayo magduda sa sarili nyo, una, tanggalin niyo yung mga alikabok sa katawan nyo. Kasi lahat ng yun may impact your performance, may impact your confidence, and may impact everything else that you do every day. So if you feel these kinds of things, always seek help, always share. Alam ko, most of us people na may ADHD, kinakaya natin eh. Pero there's a time na baka sumabog ka and it's kind of hard kung makita yun ng iba. And alam ko personally, I've been through those kinds times talaga. Kaya mali ko rin yun nung mabata pa ako, pero I am imploring everyone to seek help kung kaya, mag-delegate kung kaya, and always be accommodating to other people. Kasi hindi naman lahat same para sa atin. Kahit ako, yung maliit para sa akin, baka malaki sa iba, and vice versa. And I want us to be fair and just. Maraming salamat po. Thank you. Thank you, Sir JC. Woohoo! Gagaling ng mga guests natin. Kulang isang oras, Ma'am Sel. Kayo na po. Back to you. Maraming salamat po sa ating mga panauhin. Nakita po ninyo mga kasama natin, mga ka-inklinasyon. Ang tatlong iba-ibang perspective tungkol dito sa very, very common sa nasabi po nila, isa sa pinakamalaking bahagi ng mga may kapansanan at mga estudyanteng may kapansanan ay ADHD. Ngunit kukunti po talaga ang nakakaalam kung ano ito. At ngayon nga po, ang dami nating natutuhan. Maraming salamat po sa inyong lahat. At ang nakikita ko po ang underlying moral para pong isang moral lesson na makukuha natin sa mga napag-usapan na ito ay ang pagpapalawak ng pag-unawa sa mga taong may ganitong kapansanan, at hindi lamang sa may ADHD kundi sa lahat ng taong may kapansanan, sapagkat sabi nga po ni Mr. JC, sabi ni Carol, lahat tayo ay may kanya-kanyang kakayahan, may kanya-kanyang interes, may kanya-kanya ring mali. Sabi nga rin ni Cedric. Ngunit pantay-pantay po tayo sa paningin ng Diyos, sa ating mga karapatan na dapat ay binibigay sa atin ng ating lipunan. Huwag po kayo tubiling maghanap ng solusyon para sa inyong mga problema. Marami pong tutulong sa inyo, at dahil nga po
meron na tayong bagong batas, ay maididemanda po natin yan sa ating gobyerno na bigyan ng karampatang pag-aalaga at suporta ang ating mga batang may kapansanan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa amin sa hapong ito. At bago po tayo magtapos, meron po tayong importanteng Inklo Balita ngayon. Ito po ay nauukol sa inihahandog ng Alzheimer's Disease Association of the Philippines or ADAP. Ito pong sabi ho nila noon, ang akala nila yung daw Alzheimer's ay parang autism ba or may kaugnayan sa mental disease. Ngunit ang binibigay pong activity ngayon sa atin ay napakaganda sapagkat ito po ay nauukol sa kasayahan. Ang tawag po ay Sumayaw, Sumunod 4. Bakit 4? Pang-apat na ba ito? A folk dance class for lolo and lola. Kasama pa rin ang bayanihan. The National Dance Company of the Philippines at PWUC camps, libre po ang registration nito. Online, kaya inaanyayahan ang lahat na gumalaw-galaw at uminda kasama nila lolo at lola. Ay naku, malilimutan ho ninyo ang inyong mga problema at mapapanatag po ang inyong kalooban, ang inyong kaisipan. Mag-register lamang sa link na ito, https://bit.ly/470 big O, small O, big W, big BY. O i-scan ang QR code na nasa poster na ipa-flash po namin lagi para po sa karagdagang impormasyon. Bisitahin lamang Facebook page ng ADAP. Ang ADAP po ay isang organisasyon na naglalayon na pahusayin ang kalidad ng buhay sa pamamagitan ng mga programang pang-edukasyon at mga serbisyo ng suporta na maaaring lumikha ng kamalayan tungkol sa demensya. Ang mga mamamayang Pilipino ay karaniwang tinutugunan ng mga isyu na iniuugnay sa Alzheimer's disease at mga kaugnay na karamdaman na lumilikha ng pag-asa para sa pasyente ng kanilang mga pamilya. Mga ka-inklinasyon na may mga relatives po or may mga kakilala na may Alzheimer's or dementia, ito po ay makakatulong ng malaki para sa kanilang health. Sumayaw, Sumunod 4. Bigay po sa inyo ng Alzheimer's Disease Association of the Philippines sa October 19, 2024, Sabado, 10:30 a.m. Via Zoom. Ang pangalawa po nating item dito sa ating Inklo Balita ay ang 2024 Basic Sector TRRM Summit. Ito po ay kasalukuyan ngayon na nagaganap sa Asia Pacific Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction sa PICC or Philippine International Convention Center. The Philippine government partners with the United Nations Office for Disaster Risk Reduction, UNDRR, na nagsimula po ngayong Lunes at matatapos sa Friday, October 18, expected to have 3,000 delegates from different parts of the world. Ang Asia Pacific Action Plan 2024-2027 will be introduced for implementation of the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction. Ito pong pinapakita natin ngayon sa screen, which was started 2015 to 2030. The World Risk Index 2023 put the Philippines at the number one po tayo as for the most disaster-prone country in the world. Kaya napapanahon na po na gawin ng ating bansa ang conference na ito upang maging daan na gumawa ng pamamaraan ng ating gobyerno na mapataas ang adaptive and coping capacity na magpapababa sa ating pagiging disaster-prone country. Nagkaroon ng ang National Anti-Poverty Commission ng DRR Summit in preparation for APMC DRR. Ang featured event ng NAPC sa APMC
APMC DRR ay strengthening basic sectors representation and participation at naganap din ang launching ng guidelines for the representation of the basic sectors to the local and regional DRRM councils under Memorandum Order 001. Dahil dito ay malaki ang posibilidad na maibaba talaga ito sa laylayan na may lente ng Disability Inclusive Disaster Risk Reduction. Yan po ang ating pangalawang Inklo Balita. Maraming salamat po. Tapos si Celia Garcia at si Janine Corset na nag-uulat para sa ating Inklo Balita ngayon. Hone your skills, gain experience, contribute to a meaningful cause. Incarnation is accepting interns and OJTs for our Facebook Live program dedicated to promoting the rights of persons with disability. Apply now and let's make a positive impact together. Send your application to incarnation@gmail.com. It's incarnation@gmail.com. inkarnation@gmail.com and address it to Incarnation Core Group through our technical assistant, Joanna Marie David. May mga disability-related topics or issues pa ba kayo na gustong pag-usapan? Ano pang hinihintay ninyo? Makipag-ugnayan na sa Incarnation. Dahil sa Incarnation, laging may inklusyon. Ipadala ang inyong reaksyon, komento, rekomendasyon, or suggestion sa aming email address incarnation@gmail.com incarnation@gmail.com inkarnation@gmail.com and address it to our Incarnation Core Group through our Technical Director, Ina Figueroa. We would like to thank our sponsors and partners, CBM Global Disability Inclusion, Philippine Coalition United Nations Conventions on the Rights of Persons with Disabilities or PCUNCRPD, ENET Philippines, Norfield Foundation, CISO, Philippine Partnership on Children with Disabilities or PPCWD, Liliane Funds, Deafblind Support Philippines or DBSP, Philippine Chamber of Massage Industries for the Visually Impaired or PCMIVI, Provincial Government of Batangas, PIDAO Pangasinan, Regional Associations of Women with Disability or RAWWD Region 1, Mabini Movement, and of course, the ASEAN Enabling Master Plan 2025 Coalition. Thank you. Maraming salamat po sa inyong pakikinig ngayon. Tapos na ba tayo?